Magandang gabi po sa lahat mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng karating ng mga bansa na inaabot ang programang Ang Huling Biyaya nang dahil sa mga tapat. Sumainyo ang masaganang pagkapala. Ako po si Brother Edgar Salundagit, na lingkod ng Diyos, at narito po kami ang ilang mga kasama sa Huling Biyaya, ang mga katiwala na siyang nasa ilalim ng Huling Biyaya, ang mga steward, lalo na po ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Narito po ang ating kapatid Steward Edwin Birata. Bati po kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat, at ngayon pong gabing ito ay tutok lang po kayo sa pakikinig ng programang ito para matuklasan pa natin ang mga bagay na hindi pa natin naririnig sa pakikinig ng radyo. At narito po ang ating kapatid, ang Steward ng Jesus Christ Black International God's Ministry, ang ating kapatid Brother Arnold. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao, at sa naaabot ng broadcast na ito, suminyo po ang kapayapaan na mumula sa ating Panginoon. Ayan po. At ang ating pong programa ng Huling Biyaya, ito po ay isang joint program ng dalawang iglesia ng Jesus Christ Black International God's Ministry at ang Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines, upang ang layunin ng Diyos ay masakatuparan na ayon po sa sinasabi ng Efeso Kapitulo 1, versikulo 9 hanggang 10, na tipunin sa pangalan ni Jesucristo ang lahat ng bagay ayon sa kanyang layunin. Kaya po mga kapatid, tutok lamang po tayo sa programang Ang Huling Biyaya nang dahil sa mga tapat. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao, sila ang maghahari at Tayo po ngayon ay darako na po sa ating pong tinatawag na trivia time, at maaga po ang ating trivia time sapagkat minsan ay naubusan ng mga oras na tumatawag, minsan ay huli na silang tumatawag. Kaya ang trivia ito ay may isang katanungan tungkol sa kalamang pang-espiritual na nagbuhat sa Ebanghelyo ng Kalangitan. Sino mang unang tumawag at makasagot sa tamang tanong, siya ay makakatanggap ng biyaya mula sa programang Ang Huling Biyaya nang dahil sa mga tapat. Isang Biblia, isang Bibliang makabago. Ito ay tinan sa NIV, King James Version. Kaya po, ito po ang katanungan. Ang katanungan natin ay walang iba kundi pang ilang buwan nakipag-usap si Angel Gabriel kay Mary. Ayan, tawag lang po kayo sa telepono. Yan sa line 1, 631-2646. At gayon din sa line 2, 631-2647. At ngayon po, darako po tayo sa ating sponsor. Pangunahan tayo ng ating kapatid, Brother Grains Hernandez. Magandang gabi po. Salamat Brother Edgar, at muli ay dadako tayo sa pasasalamat sa ating mga kapatid na walang sawa sa pagsuporta sa gawain ito ng radio. Maraming salamat po sa inyo. At hindi ko man kayo mabanggit mga kapatid, ay nalalaman ng Diyos kung sino-sino kayo na may malinis na puso at handang tumulong sa lahat ng ganitong gawain. Muli, maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, pagpalain kayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos hindi liko, hindi niya malilimutan yung mga ginawa sa kanyang pangalan. Kaya ngayon, dadako tayo mga kapatid sa ating testimony, at pangunan tayo ng ating kapatid, Sister Jenny Candelario, sa testimony. Ngayon po tayo dadako na sa ating patotoo. Ito po ay nanggaling mula sa ating kapatid sa Barangay Mapalad, Dinalungan, Aurora. Sambahin natin siya, luwalhati at dakilain magpakailanman. Kasabay ng pagpatong ng kamay sa aking ulo, ang pagdaloy ng luha sa aking mukha, na dati hindi mo basta-basta makikita. Ako po si Levi Poblete, 58 gulang na sa kasalukuyan. Nung una, ang aking paniniwala sa pananampalataya, ang buhay ay gumugulong at umiikot lamang sa paghahanap pera, kumain, matulog, magsaya, at malaya ka sa lahat ng iyong ibigin. Pagsusugal at paglalasing ang madalas kong gawin noon. Madali rin akong magalit, lalo na sa mga paninira sa aking buhay. Pagsugod ang madalas kong gawin sa aking mga kagalit.
Kung anong mura sa akin, ay ganun din ang aking ganti. Ngunit, isang pangyayari ang nakapagpabago ng lahat. Minsan, inibitahan ako ng aking mga kapitbahay na magsamba. Total naman daw ay linggo. Siya ay si Nanay Ellie Flora. Walang tatao sa tindahan. Ang tangi kong sagot, isara mo muna, makikita mo, mamaya marami kang benta. Balik naman niya. Dahil sa wala na akong masabi, ay umuo na lamang ako. Ngunit sa aking isipan, magmamasid lamang ako. Subalit nang mag-umpisa na ang samba, lalo na nang ako'y patungan ng kaymay, kakaiba ang aking naramdaman. May malamig na dumaloy sa aking katawan na sa akin ay nakapagpaluha. Iyon ay hindi madalas nangyayari sa akin. Ang pagluha ng basta-basta. Iyon din ang unang pagkakataon na nangyari sa akin. Ang pagsamba at pagmasid na nasa isip ko ay hindi na nangyari. Dahil sa pangyayaring iyon, ay pinanabikan ko ang pagsapit ng linggo. Napagdesisyonan ko ang pagpapabautismo sa kabila ng pagtutol ng aking asawa. Na ang aking naging basihan ay ang mga kakaibang nararamdaman ko sa tuwing ako ay sasamba. Dito, ako'y namulat sa katotohanan, sa tamang turo at aral ng Ebanghelyo. Unti-unti akong binago ng Panginoon. Sa tulong niya, ang lahat ng aking mga maling gawa ay unti-unting naalis. At sa pag-ibig niya, ako'y nabago. Heto ako ngayon naglilingkod, nagtitiis, at kahit mahirap, ay sumusunod sa kanyang kalooban, upang maging karapat-dapat na sa kanya'y maglingkod habang buhay. Ngunit kasabay ng paglilingkod ko, ay ang pagsubok sa aking pananampalataya. Unang-una na, ang madalas sa panunumbat ng aking asawa tuwing nalalasing. May dati na raw akong Diyos. Naghanap pa ako ng iba. Kay pastor na daw ako manghingi ng aking kakainin. At ilaga na raw ang Biblia. Ang tanging sagot ko na lamang, matagal ko na itong kinakain. Minsan pa'y nakarinig din ako ng salitang, sa puno ng balete ako magsamba. Iilan lamang iyan sa mga pagsubok na talagang sumusubok sa aking damdamin at pananampalataya. At kung wala akong takot sa Diyos, matagal na akong nawala sa paglilingkod. Malaki ang takot ko sa Diyos na nagbigay sa akin ng lakas na patuloy manatili, magtiis at maglingkod sa kabila ng lahat. Labis ang aking pasasalamat sa Panginoon sa lakas at katatagan na ibinibigay niya sa akin. Ayon nga sa nasusulat sa Philippians 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos sa Ama sa langit, purihin ang Panginoong Hesukristo, at purihin ang pitong banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa ating kapatid, Sister Jenny Candelario. Purihin ng Panginoon ang patutuan nating kapatid na taga-sambayan, Sister Jenny? Ayun, Dinalungan Aurora. Yan ba, Sister Ellie? Ayan, maraming salamat, Sister Ellie. Naway pagpalain ka ng Panginoon. Naway marami pang patotoo ang Panginoon sa iyo at lumakas ang iyong pananampalataya. Purihin ng Panginoon. At ngayon po, dadako po tayo mga kapatid sa ating tinatawag na pagpapakilala sa ating mga iglesia. Mga kapatid, kung saan naroon po ang tinatawag natin mga church natin sa Olimbiyaya, ay punta po kayo sapagkat magbibigay ito sa inyo ng daan at katotohanan at himala at pagkapala sa inyong buhay. Ay pangunan tayo ni Brother Ronnie. Purihin ang Panginoon. Unahin po natin ang Jesus Christ Flock International God's Ministry. Ang mother church po nila ay matatagpuan po sa Press Specialist Building F. Manalo, Aurora, Cubao, Quezon City sa pangunguna po ni Brother Grimes Hernandez. At ganoon din po sa Caloocan City, Phase 1, Package 4, Block 4, Lot 19 sa Bagong Silang, Caloocan City sa pangunguna po ni Brother Daniel Acuna. Ganun din po sa Taguig City, sa 8 Tahimik Street, Santa Ana, Taguig City sa pangunguna po ni Brother Van Alvarez. Doon po sa Novaliches, Quezon City, Rainbow Homes 1, Novaliches, Quezon City sa pangunguna po ni Brother Sunny Alapide. Dadako naman po tayo sa probinsya. Unahin natin ang Marinduque.
sa Barangay Hinanggayon, Mudpod, Marinduque sa pangunguna po ni Brother Edgar Salundagit. Sa Aurora rin po ay meron po tayo dyan sa Barangay Mapalad, Aurora Province sa pangunguna po ni Brother J. Camba. Doon po sa Bacolod Province, sa Adelpa Street, Rosario, Bacolod City. Unahin natin ang Murcia sa pangunguna ni Brother Alex Biton. Sa Manapla, kay Brother Jade Pausal. Sa Talisay po si Brother Jubil Naranha. Sa Kawayan po si Brother Arnulfo Galapay. Ganun din po, meron po din tayo sa Samar, sa Cagmanipis, Samar, sa pangunguna po ni Brother Joseph Marquez. At ang kasama niya rin po doon ay si Brother Sosing, doon po sa Danau 1, Samar. Ganun din po, pupunta tayo sa mga lugar na kung saan ay nasasakop po ng Jesus Christ Fellowship Church of God in the Philippines. Unahin po natin ang Parañaque City sa Daang Batang Street, Moonwalk, Parañaque City, sa pangunguna po ni Brother Danny Arbues. Meron din po tayo sa Las Piñas City, sa Barangay Ulang Lupa, Rivero Compound, St. Joseph Subdivision po sa Las Piñas City, sa pangunguna po ni Brother Ronnie Valderramos. Meron din po tayo sa Quezon City, sa Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City po, sa pangunguna po ni Brother Rick Camba. Ganun din po sa Valenzuela City, sa Barangay Polo, Valenzuela City po, sa pangunguna po ni Brother Jonathan Medrano. Meron din po tayo dyan sa Malabon City, sa Barangay Potrero, Malabon City po, sa pangunguna po ni Brother Nitoy Kumilang. Meron din po tayo sa Montalban Rizal po, sa pangunguna po ni Brother Olivianson. At ganun po, dadako po tayo sa probinsya ng pangunguna po sa Cavite, sa Tres Cruces, Tansa Cavite po, sa pangunguna po ni Brother Ryan de la Cruz. Ganun din po, meron din tayo dyan sa Oriental Mindoro, Barangay Calsapa, San Teodoro, Oriental Mindoro, sa pangunguna po ni Brother Hener Pran. At meron din tayo sa Sultan Kudarat, Barangay Concepcion, Lambayong, Sultan Kudarat, sa pangunguna po ni Brother Almer Arquero. Maraming salamat sa ating kapatid, Brother Ronnie. Ayan mga kapatid, kung saan naroon ang Huling Biyaya. Nang dahil sa mga tapat ay suportahan niyo po ang ating mga church. Kung kayo malapit-lapit dyan sa mga nabanggit, hanapin niyo lamang po para kayo makatanggap ng maraming biyaya mula sa Diyos. Amen. At ngayon po, darako na po tayo sa ating talakayan. Nako mga kapatid, ang talakayan natin napakagandang topic. Ito'y kakaiba. Ito'y binulgar ng Diyos. Ito'y mga tinatawag na lihim ng Diyos. At ngayon ibinigay na sa mga lingkod ng Panginoon ang hiwaga tungkol po sa tunay na kapanganakan ni Kristo. Ayan, paunahan tayo na ating kapatid, Brother Edwin. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Katulad po noong nakaraang Sabado, ipinangako po namin sa inyo na ating pong tatalakayin ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, para malaman natin ang mga bagay tungkol sa kapanganakan ng Panginoon, ang sabi ng Bible sa John 5:39, saliksikin ninyo ang kasulatan at ito ang magpapatotoo tungkol sa akin. So, kinakailangan ay ating pag-aralan, ating siyasatin ang kasulatan ng Panginoon kung meron tayong nais malaman sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang kasulatan ang nagsisilbing diary ng ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan yung death, life, and passion of our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon ay talagang himay-himay natin ng gusto yung mga talata na makapagbibigay linaw sa atin ng tinatawag nating tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong, ano ba ang mga paniniwala ng tao sa kapanganakan ni Jesus? Ito po ba ay December 25 tulad ng pagkakaalam ng marami nating mga kababayan na nasa reliyong Katoliko? Ito po ba ay September o June tulad ng alam ng iba namang mga iglesia? Siguro po ngayon, ano ba ang tamang buwan, petsa at araw at taon ng kapanganakan ni Jesus? Ngayon, para maintindihan natin ito, siguro talakayin muna natin yung kasaysayan ng kalendaryo na ibibigay naman muna sa atin ni Brother Grams. Maraming salamat, Brother Edwin. At ang gandang topic nito, no, talagang medyo na-excite ako. Nais kong buksan ng talata na Juan 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Amen. Sabi nga, know the truth, and the truth shall set you free. So,
Pag halimbawa ikaw kapatid may tinatago kang lihim na hindi mo mailabas-labas, para bang ang pakiramdam mo may kinikimkim ka sa sarili mo. So purihin ng Diyos dahil sa ngayon ay talagang nireveal sa atin. Talagang binigyan tayo ng pagkakataon upang ito ay makilala at malaman ng buong madla. Sabi nga, sa John 5:39, katulad nga na sinabi mo, Brother Edwin, no, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang mga magpapatotoo tungkol sa akin. So ano ba yung totoo? Isa ito na i-reveal sa atin. So ang katotohanan na malalaman natin ngayon na ano ba talaga, anong buwan talaga ipinanganak ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi nga sa Santiago 2:10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So kung halimbawa ang paniniwala mo ito ay mali, ginaganap mo yung lahat na ng kasulatan maliban dito, talagang matitisod ka at ikaw ay may kalalagyan, kapatid. So, we are now in the last days, ika nga. Nasa huling araw na tayo, kailangan makakalag na tayo sa bondage of lies. At ang bondage of lies na ito, walang ibang ama nito. Ang ama ng kasinungalingan na yung Diablo. Kaya dapat makawala na tayo rito. At ang pagkakataong ito ay napakaganda upang malaman natin lahat tayo na talagang sinisik natin yung buhay na walang hanggan. Kaya dapat malaman natin ang katotohanan. So tingnan natin kung paano natin madidiscover ang katotohanan sa tunay na kapanganakan ni Jesus. Pag-aralan natin ang kalendaryo, mga kapatid. Sa kasaysayan ng daigdig, may umiiral na dalawang uri ng kalendaryo. Ito ay ang tinatawag na Gregorian calendar, kalendaryo ng mga kanlurani na ginawa ng mga Romano, nakalat at siyang gamit ng nakararaming bansa sa sanlibutan. At ang pangalawa naman, kapatid, ay Jewish, kalendaryo ng mga silanganin o mga Israelita na mula sa kayusang ibinigay ng Diyos kay Moses na tinawag na Hudyong kalendaryo na siyang gamit sa bagong tipan. So ano ang kaibahan ng dalawa? Napakalaki, Brother Edwin. Sa Gregorian, ang mga buwan na ito, ang unang buwan ng Gregorian calendar ay January at sumunod February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. At sa Jewish naman, ang una ay Abib, Nisan, Zipjar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Etanim, o Tisri, Chesvan, Bul, Chesleb, Tibet, Sebat, at Adar. So, ang mga nabanggit ko na Jewish na calendar ay matatagpuan mo. Unang-una yung Abib Nisan sa Exodo 13:4. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. So maliwanag doon. At doon naman sa Sipensa sa 6:1 ng Herskim, at nangyari ng 480 taong pagkatapos ng mga anak ni Israel ay nakakalabas sa lupain ng Ehipto ng 4 taon ng paghahari ni Solomon sa Israel ng buwan ng Sip na 2 buwan na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon. So, kung babasahin pa natin, Brother Edwin, yung mga supporting verse na ito, marami. Pero babanggitin ko na lang. Sa Tammuz, sa Siban ay Esther 8:9. Mga kapatid, yung binabanggit ko na mga verses na ito, kung maaari lamang po ay inyong itala sa inyong mga notebook dahil napaka-importante po nito. Maaaring malimutan nyo ang mga sinasabi namin dito kung hindi nyo itatala. Napakahalaga na malaman natin na ang sinasabi natin dito, Brother Edwin, katotohanan lamang. Kaya ang mga supporting verses na ito napakahalaga na kanilang maitala. So sa Tammuz, Jeremiah 39:2, sa Ab, sa Numbers 33 verse 38, sa Elul, Nehemiah 6:15, Etanim, 1 King 8:2, Chesvan, 1 King 6:38, Chesleb, Ezra 19, Tebet, Esther 2:16, at Sebat, Sikaria 1:7, at Adar, Esther 3:7. Kung mapapansin mo,
Sa buwan ng Elul, ito yung ka-6 ng buwan, correspond to September ng Gregorian calendar. At kung mapapansin mo naman, yung Abib Nisan, ito ay unang buwan na correspond naman sa Abril. Ang unang buwan ng Jewish na correspond naman sa Abril. So, kung mapapansin mo, kung pag-aaralan mo talaga ang Biblia, ay talagang makikita mo rito kung kailan talaga ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. So sa petsa at araw, pag-usapan naman natin. Sa Gregorian, meron silang Monday, meron tayong Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. At kung ikukumpara naman natin sa Jewish, ay ikalawang araw ang Monday, and then Tuesday, ikatlong araw, and then sumunod, ika-4 na araw, ika-5 araw, ika-6 na araw, at ika-7 araw, at sa makatuwid, ang araw ng linggo ay ang unang araw sa Jewish. So, binubuo ng 30 to 31 days ang Gregorian calendar. Samantalang, sa Jewish naman, ay binubuo lamang ng 30 days sapagkat gumagamit sila ng lunar calendar. So, ang kaibahan ng pagtatala, April 24, 2001, ito, na umuuna yung buwan, sumunod ang date, and then yung taon sa Gregorian. At sa Jewish naman, ay nangunguna ang year, ang taon, ang buwan, at sumunod ay ang date. Halimbawa, 32 years, 4 months, and 5 days. So, ganun sila gumawa ng date. Ang mga supporting verses nito ay mababasa natin sa Ezekiel 1:1 at ganun din mababasa natin sa Genesis 7:11. At pag-usapan naman natin ang oras. Sa Gregorian calendar, sa 24 hours, 12 p.m. o midnight hanggang 12 p.m. Samantalang sa Jewish naman ay magsisimula sa 6 p.m. and then the following day 6 p.m. Ito ay mababasa natin sa Leviticus 23:32. So, sa kasulatan may mga pagkakataon na kulang ang pagtatala sa petsa, araw at kung minsan ay buwan. Halimbawa, sa Lucas 3:1, ika-15 taong paghahari ni Tiberius Caesar. Ito, binabanggit dito, walang binabanggit dito eksakto, kundi yung taon. 15 taon ng paghahari. Ganun din naman, doon sa text ng Lucas 1:26 ay kulang din. Kumbaga, hindi eksakto. Ganun din sa Mateo 28:1. So, kaya, napaka-importante, kung mapapansin mo, ang key verse ng Lucas 1:26, ito yung verse nito to unlock the hidden truth 2,000 years ago, ang tunay na kapanganakan sa laman ng Panginoong Hesukristo. At dito kung nais mong pag-aralan, sabi nga sa liksikin mo so kung nais mong pag-aralan mga kapatid, compare mo yung mga verses na narinig mo, ay magsimula ka sa verse ng Lucas 1:26 at dyan kapatid ay mabubuksan ang kaalaman mo at makikita mo ang talagang tunay, malalaman mo ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. So, purihin ng Diyos, maraming salamat po. Ayun po. So ngayon, naiintindihan na natin yung kakaiba ng kalendaryo ng buong daigdig. Dalawa yan. Merong kalendaryo para sa kanlunarin at sa silanganan ay meron din. Yung tinatawag na Gregorian and Jewish calendar. Ngayon, para mabigyan natin ng magandang interpretasyon, itong pag-aaral natin, kailangan gumamat tayo ng tamang hermeneutics dito. Pag sinabing hermeneutic, it is a method of interpreting the Bible itself. At isa sa gagamitin nating rules of hermeneutics dito, yung tinatawag nating learning the background of the passage. Pag sinabi nating learning the background of the passage, 3 bahagi yang dapat nating maintindihan. Yung biological background, yung tinatawag niya geographical background, at yung tinatawag na cultural background. At dito sa unang tinalakay natin, ito ay may kabahagi sa tinatawag na cultural background, na kung saan ano ba ang kultura ng kanlunarin at ano ang kultura ng silanganin. Magkaiba katulad lamang sa kalendaryo, iba ang nasa kanlunarin, iba rin naman yung nasa tinatawag nating silanganan, di ba? So, may pagkakaiba yung Gregorian at Jewish calendar. Pero mo, pagdating sa tinatawag na
pagtatala ng mga petsa, magkaiba. Dun sa araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday, hanggang Sunday. Pero pag binanggit mo sa Jewish, hindi nila binabanggit yung araw, basta binibilang lamang nila unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat, ikalima, ikaanim, at ikapitong araw. Pagdating naman doon sa pagpapalit ng oras, usually nagpapalit tayo ng oras pagdating ng alas 12, doon nagbabago yung ating kalendaryo, doon nagbabago yung date natin. Pero sa Jewish calendar, iba yung adaptation nila. Hindi 12 to 12. Kundi ang adaptation nila, 6 o'clock p.m. Nagpapalit ng petsa sa kanila pag sumasapit na ang ika-6 na oras. At pagdating naman sa mga buwan na tinatalakay natin, ang unang buwan ng Gregorian ay January. Yan yung tinatawag na New Year's Day. Yan yung unang araw. Pero pagdating naman sa Jewish, iba naman ang unang buwan nila, which is Abib Nisan, corresponding to month of April on Gregorian calendar. Pati nga sa Chinese iba 'di ba? Ang New Year nga sa kanila February, 'di ba? So, makikita natin yung kaibahan ng mga kultura ng tinatawag ng kasaysayan ng kalendaryo sa ating bansa. Ngayon, para maintindihan natin ang lubos to, i-evaluate natin ang kapanganakan ni Jesus ayon sa iba't ibang turo. At yan siguro ang bibigyan diin ni Brother Ronnie, yung tungkol sa turo ng Katoliko na ang kapanganakan ni Jesus ay December 25. Evaluate mga Brother Ronnie kung totoo ba yung turo ng Katoliko na ang kapanganakan ni Jesus ay December 25, ang araw na tinatawag na Pasko. Amen. Maraming salamat, Brother Edwin. Ito, napakaganda po yung pangalawang tatalakayin natin na kung saan ay tututok tayo sa evaluation ng kapanganakan ni Jesus ayon sa iba't ibang turo. Unahin po natin dito yung turo ng mga Katoliko, na ang turo ng Katoliko, ang kapanganakan ni Jesus ay December 25, araw na tinatawag na Pasko. So, re-refer tayo sa Bible pa rin, sa Matthew 2, verse 1 at the following verses. Unahin natin ang verse 1. Dito na sinasabi, nang ipinanganak si Jesus, may mga pantas na naglakbay mula sa silangan patungong Bethlehem upang ialay ang kanilang aginaldo. So, tinutukoy po dito yung mga pantas na ito ay taga Babylonia, Chaldea, na matatagpuan po ito sa aklat ng Daniel 5:7-8. Mula sa Babylonia patungong Israel ay 4 na buwan ang paglalakbay. Matatagpuan po yan sa Ezra 7:9. Kaya po, yan yung po yung katuruan ng mga Katoliko. Ngayon po ay dadako tayo sa kalendaryo ng buwan ng mga Israelita. At dito po ay titignan natin yung weather condition in the month of December is rainful. Climate is cold according to the Bible Understanding, page 278. Ito po yung reference Bible. Sa mga matataas na lugar, pagkagabi po ay talagang may snow sa mga tuktok ng mga bundok na ito. According ito sa calendar of Jewish year. So, ang product ng month of December ay talagang maraming snow. Yun po yung karagdagang reference Bible sa Smith Bible Dictionary, page 812. So, ang December to February ay lumalabas na rainy season. Ang tanong po dito ngayon ay, paano ngayon tatagal sa paglalakbay ang mga pantas na sakay ng asno kung ganoon ang klima ng panahon? Tingnan natin sa verse 9 ng Mateo pa rin. Pagkarinig sa hari, sila'y yumaon sa kanilang lakad at ang bituin sa silangan ang nanguna sa kanila. So, yung bituin po yung nag-guide sa kanila para manguna, para masundan nila kung saan ipinanganak si Jesu Kristo.
Kung ang mga matataas na lupa at bundok ay frosty at nagyeyelo, maliwanag na ang langit ay pagi o maulap dahil sa lamig o hamog. Ang tanong po dito, paano magiging guide nila ang bituin sa silangan kung pagi o maulap ang kalawakan? Tignan po natin sa verse 14. At siya'y magbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito patungong Ehipto ng kinagabihan. Ang tanong po dito, paano tatagal si Jose, Maria at sanggol sa paglalakbay na may layo mahigit 100 kilometro kung ang panahon ay taglamig at tagyelo? Tignan po natin ang sinasabi ng Lucas 2:7-8. Nang may panganak, ang panganay na anak ay binalot ng lampin at hiniga sa sabsaban at may mga pastor na nantupa sa parang ng gabing yon at binabantayan ang kawan. Ang tanong po dito, kung taglamig ang kapanganakan ni Jesus, bakit may mga pastor nantupa sa parang para bantayan ang kawan? Tatagal kaya sa gabing yaon ang mga tupa sa klima ng panahon? Ang panahon, ibig sabihin po dito, lumalabas talaga na ang panahon ng Disyembre ay tag-ulan at taglamig. At ito'y salungat sa tunay na panahon ng kapanganakan ni Jesus. Kaya hindi December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Ayan. Ito namang evaluation natin nito based pa rin doon sa ating hermeneutics. Pag-aralan natin yung background ng passage sa pamamagitan ng geographical background, yung kalagayan ng klima, na kung saan itinuro sa atin ni Brother Ronnie na according to the calendar month of Israelite, ano yung weather condition nila, pag ganitong buwan ng December, ang panahon pala sa Israel ay malamig. Ibig sabihin, tagyelo. Ibig sabihin, talagang malamig ang panahon. Kaya nga, ang unang sinasabi nating batayan dito sa tinatawag na December 25 ay yung sinasabi nating paglalakbay ng mga pantas papunta ng tinatawag na lugar sa sabsaban para ibigay yung aginaldo. Base doon sa binasa natin kanina, di ba? Na kung saan sinasabi po roon kanina, paano makakatagal sa paglalakbay ang mga pantas na sakay ng asno kung ganun ang klima ng panahon? Yung kung may sasakyan ka nga, subukan mo nga tumawid sa snow, hirap na hirap ka nga. Kaya nga sa Amerika, mapapansin nyo, pag snow, merong sasakyan na kung saan ang naghahawi, naglilinis ng kalsada. Dahil hindi makakausad ang isang sasakyan pag ang kalsada ay punong-puno ng snow. Lalo pa ito, wala naman tayong sasakyan nung unang panahon. Ang sasakyan lamang ng mga tao nung unang panahon ay donkey, asno. Yung asno, tatagal ba yan ng paglalakbay ng 4 na buwan kung ang panahon ay taglamig, kung ang panahon ay tagyelo? Aba, napakahirap po gawin yan. Kaya unang evaluation, hindi po maaari, hindi realistic na sasabihin natin yung mga pantas makakapunta ng Bethlehem para ibigay yung kanilang aginaldo. Pangalawang evaluation, pagkarinig sa hari, sila yumaon sa kanilang lakad at ang bituin sa silanganan ay nanguna sa kanila. Meron silang sinundan na bituin na kung saan pag sinundan nila yun, matutumbok nila kung nasaan ang Mesaya. Ang tanong, yung katotohanan, tignan natin yung geographical background. Ikaw ba, mga kapatid, alam mo bang uulan kapag nakita mong madilim ang langit? Di ba? Pag nakita mong maitim na yung ulap, alam mong uulan. Kaya nga sa gabi, pag uulan, wala kang makitang bituin. Kasi natatakpan ng mga ulap dahil malamig. Ito, hindi lang ito tag-ulan, kundi tagyelo. Ang tanong, may makikita ka ba sa kalawakang bituin pag malamig? Aba, napakadilim ng kalawakan, wala kang makikitang bituin. Yung tag-ulan lang, hindi ka makakakita ng bituin. Sa tagyelo pa, pagi ang sitwasyon ng kapaligiran.
pag sinabi nating pagi, dahil according to the calendar year of the Jewish, sa mga bundok, merong mga yelo sa tuktok. Kaya very pagi ito. Kaya ba malabo na mangyari na December, mangyayari yung kapanganakan ng Panginoon. Dahil wala namang star na magiging guide mo para matagpuan mo ang Mesayas. Amen. At pangatlo, na sinasabi nating evaluation dito, nung panahon ng tinatawag ay naglabas ng decree, no? Naglabas ng decree si Cesar na kung saan kinakailangan magpatala ang lahat ng mga citizen. Kaya sabi ng verse 14, siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ina nito patungong Ehipto ng kinagabihan. Sila po'y naglakbay patungong Ehipto. Ngayon, kung ang panahon ay tagyelo o taglamig, may bata kang kasama, sa palagay mo ba, hindi ba maapektuhan yung batang kasama mo sa paglalakbay patungo ng Ehipto? Hindi, kumbaga, tayo nga, ingat na ingat tayo pag malamig ang panahon. Balot na balot yung mga anak natin na makakapal na kumot, makakapal na damit, dahil ayaw nating sipunin, ayaw nating lagnatin, ayaw nating magkasakit. Kaya makikita po natin dito na hindi po maaring makatagal si Jose, si Maria at ang sanggol sa paglalakbay na may layong mahigit 100 kilometro. Imagine, 100 kilometro kang maglalakbay pupunta ng Ehipto kung panahon ng taglamig. Wala namang sasakyan nung araw na pwede mong i-shield na isara yung bintana para wag pumasok yung lamig. 'Di ba? May heater. Yun, nung araw, pag naglakbay ka, ang gagamitin mo lang, donkey. Yung donkey, tatagal kaya yung donkey sa malamig na panahon. Wag na lang yung donkey. Tayong mga tao, tatagal ba tayo na maglakad o sumakay sa asno ng taglamig? Nalalakbay mo 100 kilometro ang layo. Hindi po makatotohanan. Kaya nga po mga kapatid, na dapat nating maintindihan sa pamamagitan ng geographical background by learning the situation, the weather condition nung panahon ng December, hindi po makatotohanan na sabihin nating December 25 ipinanganak ang Panginoon. Pasisinungalingan ito ng banal na kasulatan na hindi makatotohanan. Ito ay kasinungalingan. Ngayon, siguro evaluate natin talaga. Ano ba ang tunay na kapanganakan talaga ng Panginoon? Dahil, kaya ko sinasabing hindi makatotohanan, nung panahon na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, ay may mga pastor na kung saan nantupa sa parang ng gaming yun at binabantayan ang kanilang kawan. Alam niyo po, pag ikaw ay isang pastor, pag malamig, nasa sabsaban yung mga kawan mo. Hindi mo ilalabas yan. Dahil pwedeng magkasakit, pwedeng mawala, pwedeng may mangyaring hindi maganda. Nung panahong ito, si Jose at si Maria, dinala nila si Jesus sa sabsaban, na kung saan doon natin tinatawag na binalutan ng lampin si Jesus upang doon ay ilagak siya. Kaya napaka-imposible. It's not realistic. Ngayon, tanungin natin kay Brother Arnold, Bad, ano ba ang tunay na kapanganakan ni Jesus? Siguro, dapat nating alamin ang ulat ng pagdadalang tao ni Maria na sinasabi ng Luke chapter 1 verse 23. Brother Arnold, pakibahagi mo nga sa amin yung ulat ng pagdadalang tao ni Maria. Maraming salamat, Brother Edwin, at magandang gabi po muli mga kaibigang nakikinig sa programang ito. Ano ba yung sinasabing biblical calendar of birth month of Jesus Christ? Dito po ay maraming talagat ibang-ibang paniniwala hinggil sa kapanganakan ni Jesus. Na ang paniniwala nga ng iba, katulad po ng inyong nabanggit kanina, ay Disyembre, iba naman ay September, at iba naman ay Hunyo. Ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Ngayon po mga kaibigan, dahil po Bible ang ating pinagbabasehan sa ating
pag-aaral na ito, kailangan po ay masugid po nawa ninyong sibaybayan ang tinatalakay namin ito sapagkat ito ay napakalaking kaalaman na magbibigay sa atin ng katotohanan. Sapagkat sabi nga, ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa atin, mga kapatid, mga kaibigang nakikinig. Ang sabi po ng ulat ng pagdadalang tao ni Maria ay batay po sa paglilihi ni Elizabeth na kanyang pinsan. Ayon po sa Ebanghelyo, sabi po ng Lucas 1:26, sinugo ng Diyos si Anghel Gabriel ng ika-6 na buwan na tinatawag po sa Israelite calendar, sa Jewish calendar tinatawag na Elul. At kung sa Gregorian calendar po naman yung ating ginagamit ng buong bansa ay yung September. Sabi po sa 27, sa isang dalaga na mag-aasawa na ang pangalay Jose. Ang dalaga naman ay si Maria. Yan po ang sinasabi ng Ebanghelyo. At ngayon po, tatalon tayo sa 31 na ang sinasabi po, yung araw na yaon, sinabi ng anghel, maglilihi ka sa iyong tiyan. Yan po. Subaybayan po natin mga kapatid sapagkat marami po ang para nang huhula na lang ang pagkaalam nila sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo dahil marami tayong naririnig na mga reliyon na nangangaral na wala raw naman po sa Bible ito at hindi natin matatagpuan yung tunay na kapanganakan ni Hesukristo kung ano talagang buwan. Kaya nga po, ang Biblia ang magpapatotoo po sa atin kung ating pong susuriin mga kapatid at marahil itong gabing ito na very exciting sa ating lahat at bihira ninyong marinig ang mga ganitong aral pagdating sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po ng Lucas 1:36, narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman at ito ang ika-6 na buwan niya. Sabi po yan ng verse 26 hanggang 36 sa sinasabing sa word na ika-6 na buwan. May nagsasabi na 6 na buwan na sinasabi ng verse 26 ang buwan ng paglilihi ni Elizabeth, pero mga kapatid may conflict. Kaya may conflict ngayon. Tutungo tayo doon sa ulat ng paglilihi ni Elizabeth. Ayon sa 36, narito, si Elizabeth ay naglihi rin naman at ito ang ika-6 na buwan niya. Subaybayan po natin, kailan nag-umpisa ang paglilihi? Sabi po, balik tayo sa 23, at pagkatapos ng mga araw nito ay naglihi ang asawa niyang si Elizabeth at siya'y lumigpit ng 5 buwan. Abril, kung po ba sa Gregorian calendar, Abril na maglihi si Elizabeth batay sa buwan na sinasaad ng verse 26 na ika-6 na buwan. Ano po yung kabuuan at katibayan ng ating pag-aaral? Sabi po ng Lucas 1:56 hanggang 57, si Maria ay natirang kasama niya sa loob ng 3 buwan. Naganap nga kay Elizabeth ang panahon ng panganganak na po ang sinasabi ng Ebanghelyo. Ano po yung katibayan na Elul ang umpisa naman ng paglilihi ni Maria? Ang sabi po ng Lucas 1:39, kung atin po masusubaybay ang mga kapatid sapagkat Biblia po ang ating sinusunod, hindi po yung basta lang kung ano yung ating naririnig sa mga mangangaral ay doon tayo susunod. Biblia po ang ating sinusunod mga kababayang nakikinig. Sabi po sa Lucas 1:39, nang araw na yaon siya ay tumungo kay Elizabeth. Ang sabi po ng 141, pagkarinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Ang 42, sinasabi ng 42, at ng araw na yaoy, sumigaw ng malakas si Elizabeth, pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. Yan po ang ibig sabihin, nung magpunta po si Maria kay Elizabeth, tinatawag na maburol, nung araw din pa lang yon, ay epektibo na ang sinabi ni Anghel Gabriel, nag-umpisa na si Mariang may dinadala sa kanyang sapupunan. At sabi po ng 41, sapagkat si Elizabeth ay puspos ng Espiritu Santo. Makikita po natin kapatid, kapag ang isang tao palang mananampalataya sa Diyos ay napuspos ng Espiritu Santo, minsan may sinasabi itong hindi niya nalalaman sa kanyang sarili kung ano yung sinasabi niya. Dahil sa Espiritu Santo ang nangungusap sa kanya. Ganun din po ang nangyari kay Elizabeth. Kung bakit ni Elizabeth nasabi ito. Kaya nga sabi kung bababa
tayo sa 35 na sinasabi ng talata na bababa at siya'y liliman sa kanya ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Ano po yung lililim sa kanya? Ang Espiritu Santo ng Diyos na kataas-taasan. Sapagkat sabi nga ng Lucas 1:37, kung ating pong susuriin na walang salita ng Diyos na di makapangyarihan, mga kapatid. Kaya yan po nangyari kay Maria. Ngayon po, sa buwan ng Elul, nag-umpisa ang paglilihim ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinahayag sa bibig ni Elizabeth. Kaya po mga kapatid, ano ba yung Elul naman na tinatawag natin sa sinasabing sa Gregorian calendar o sa Jewish calendar? Ito po ay, kung ibabase natin sa Gregorian calendar, ito po ay bumabase naman sa September. Kung paano ito sinasabi. Ngayon, ano ba ang tunay na kapanganakan ni Jesus na ang tanong natin kanina pa? Sabi po sa Biblia, ayon sa ating pag-analyze, yung Siba na bumabagsak sa Diyon araw ng 6 BC taon. Ayon kay Mr. Webster's Dictionary, yung 6 BC raw po dito bumabagsak yung kapanganakan ni Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, bago po natin tapusin ito, may paalaala ang ating Panginoong Hesus ayon kay Mateo sa 15:8 na sinabi, "Iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang puso nila'y malayo sa akin, sapagkat sinusunod nila ang aral ng mga tao at hindi ang aral ng Diyos." Kaya po ang sabi po ng Colossus 2:8 sa payo ni Apostol Pablo, magsipag-ingat kayo sa mga pilosopi ng mga tao, nababatay lamang sa saling sabi ng tao at hindi ayon kay Kristo. Anong payo ni Apostol Pablo sa Roma 16:17 hanggang 18? Magsilayo kayo sa kanila. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, bansang nakikinig, nawa po ay magbigay sa atin ito ng liwanag ating pinag-aaralan sa gabing ito. Salamat po, Brother Edwin. Magandang gabi. Ayan, marami pong salamat. Siguro ngayon, tumbukin na po natin talaga yung punto de vista. Kasi po, sa haba-haba ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy niyan eh. Amen. Kaya ngayong gabing ito, kailangan paintindihin natin ang tunay na kapanganakan ni Jesus. At ngayon, sabi ng Bible, para maintindihan natin to, gagamitin naman natin yung biological background. Ito yung bagay na pinagmulan ng kapanganakan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan ng ulat ng pagdadalang tao ni Maria at ni Elizabeth, makikita na natin yung background nung tinatawag na background ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng marami, wala raw sa Biblia ang tunay na kapanganakan ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Bagamat may nababasa ako sa internet, wala raw makikita sa Bible ng tunay na petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po. Malinaw na tinuturo ng Biblia sa pamamagitan ng mga evaluation, katulad nung ulat ng pagdadalang tao ni Maria. Maliwanag do sa verse 26, sabi ron, sinugo ng Diyos si Anghel Gabriel ng ika-6 na buwan. So pag sinunod natin yung Jewish calendar, ano ba ang unang buwan? Abib, Nisan, April. O, sunod Sip, sunod Siban, sunod Tammuz, sunod Ab, sunod Elul. O, pag binilang natin yung Abib, Nisan, Sip, Siban, Tammuz, Ab, ito po yung una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Pagdating ng ika-6 na buwan, pag binilang natin yan, pumapatak ito sa buwan ng Elul o sa katumbas na kalendaryo ng Gregorian ay September. So, kailan sinugo ng Diyos si Anghel Gabriel? Di nung buwan ng September. So, buwan ng September, nung nagpakita si Anghel Gabriel kay Maria at sinabi sa kanya, ng araw na yon ay maglilihi ka sa iyong, magkakaroon ka ng binhi sa iyong sinapupunan. Ngayon, ano po yung katibayan na kung saan ay pagdating ng ika-6 na buwan, siya po ay tinatawag na maglilihi. Inhalin tulad ito sa ulat nung pagdadalang tao naman ni Elizabeth na kanyang pinsan. Nakalagay nga rito, narito, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglilihi rin naman at ito ang ika-6 na buwan niya.
nung bumaba si Anghel Gabriel para sabihin sa kanya na ikaw ay maglilihi, naglilihi na rin si Elizabeth at ito ang ika-6 na buwan ni Elizabeth. At sabi nga rin verse 36, narito, si Elizabeth ay naglilihi rin naman at ito ang ika-6 na buwan niya. Kung nung panahon ng Elul, yun ang ika-6 na buwan ng paglilihi ni Elizabeth, kailan nagsimula na maglihi si Elizabeth? Sabi ng verse 23, at pagkatapos ng araw na ito, ay naglihi ang asawa niyang si Elizabeth at siya'y lumigpit ng 5 buwan. Ngayon, kung titignan natin yung chart natin, na sinabi natin yung ika-6 na buwan, yan ay September, at lumigpit siya ng 5 buwan. Pag nag-back tayo ng 5 buwan, nagsimula ang paglilihi niya buwan ng Abib o yung tinatawag na month of April. Nagsimula yung paglilihi ni Elizabeth. At nung ika-6 na buwan niya, which is month of September, base dun sa binabasa natin talata kanina na dumating si Anghel Gabriel nung ika-6 na buwan, yun naman yung ika-6 na buwan na naglihi si tinatawag nating si Elizabeth. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid na buwan ng September, ika-6 na buwan ng paglilihi ni Elizabeth. At samantalang si Maria naman, yun yung tinatawag na oras na kung saan sinugo sa kanya si Anghel Gabriel para sabihin sa kanya na ikaw ay maglilihi sa iyong sinapupunan. Ngayon, kung nagsimula si Elizabeth sa paglilihi ng buwan ng September, ano ang katibayan na sasabihin nating si Maria ay naglilihi na? Kasi nung kasama niya si Elizabeth, nagsalita si Elizabeth, sabi niya na ang iyong tiyan ay meron ng buhay, di ba? Lumukso yung espiritu sa tinatawag na kanyang katawan at sinabi niya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, di ba? Sapagkat meron ka ng tinatawag na laman sa sinapupunan ng iyong tiyan. So confirm, sa pamamagitan ng supporting verses, kinonfirm na sa atin ni Elizabeth sa verse 41, pagkarinig ni Elizabeth ang batay ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. At ng araw na yon, sumigaw ng malakas si Elizabeth, pinagpala ang bunga ng iyong tiyan. So September pa lang, confirm na ni Elizabeth na meron talagang dinadala si Maria sa sinapupunan. Ngayon, kung September nagsimula maglihi si Maria, kailan ba manganganak si Maria kung naglihi sa September? Di bumilang tayo ng 9 na buwan. Amen. Ang babae ba manganganak pagkatapos ng 9 na buwan? Opo, o Amen. Bilangin mo. Sige nga, tulungan nyo nga ako ba magbilang? Yung normal yun. December, January, February, March, April, May, June. Ayun. Amen. So makikita natin sa pagbibiling natin mula September, pagpasok ng October, November, December, January, February, March, April, May, June, ang ika-9, pumapasok agad ang buwan ng Siban. Kaya maliwanag, yung biological background nitong sinasabi ng ating hermeneutics na buwan ng Hunyo nang ipanganak si Jesus. Kung si Elizabeth ang ika-6 na buwan nung buwan ng September, bumilang tayo ng 9 na buwan, di ba? September, October, November, December, plus 3 months para mag 9 months, si Juan Bautista ang pinanak ng December. Hindi si Jesus Christ. Baliktad tayo mga Pilipino. Pag buwan ng June, sineselebrate natin ang araw ni John the Baptist. Kaya nga may basaan, di ba? Dahil yun po ay pag-celebrate ng tinatawag na kaarawan ni Juan Bautista. Samantalang, hindi naman siya pinanganak ng June. Ang pinanganak ng June ay walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Ang December, sino? Si Juan Bautista ang pinanganak. Kaya, ang katotohanan na sinasabi ng Bible, na talaga makikita natin yung mga chart, makikita natin yung pagbibilang, na sinusunod natin yung mga sistema
ng pagbibilang talaga ng kapanganakan, maliwanag na maliwanag ang mga kapatid na month of June. Kaya hinahamon ko po lahat na nakikinig ngayon, magsuri kayo, i-take note nyo lahat ng ating binasa ngayong gabing ito, at sabihin nyong sinungaling kami, sabihin nyong mali kami, kung hindi katotohanan yung ipinangangaral namin sa inyo. Brother Edwin, kung gagamitin naman natin yung Gregorian calendar, babagsak naman ang March. Kung gagamitin tayo mula sa July, ka-counting time, March naman babagsak. Hindi rin tama. Ay, hindi po pwede natin gamitan ng Gregorian. Sapagkat hindi naman yun ang umiiral na kalendaryo noong mga panahong yun. Siguro ko sa panahon natin ngayon, yung Gregorian ang gamitin natin. Pasok na pasok yun. Pwede nilang sabihin yun. Pero hindi Jewish nga di ba? So ito yung kalendaryong ibinigay ng Diyos, di ba, na dapat sundin. Kaya nga dapat maintindihan natin itong mga bagay na ito. Kaya nga mga kapatid, ngayon ho dapat tayong bumati ng Merry Christmas sa lahat. Amen. Di ba? Ngayon natin dapat sabihin Happy Birthday Jesus, di ba? Sapagkat ngayon yung buwan, bagamat wala tayong sinasabing eksaktong araw kung kailan ipinanganak, pero ang sigurado, number 1, month of June. Kailan? Anong taon? 6 BC, according doon sa sinasabi nating Webster Dictionary. Nung 6 BC, merong taon, pero yung date, hindi tayo makapagsalita dahil wala naman talagang maibigay na date. Amen. Ang binabanggit lang ng Bible, buwan ng June, na talagang ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Kaya wag tayong magpaloko mga kapatid. Wag tayong magpasinsay, wag tayong magpalinlang. Sapagkat pag tinanong natin ang Biblia, tahasang sasagutin tayo ng Biblia kung ano ba talaga, kung ano ang tamang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pag-i-evaluate natin, sa pamamagitan na kung paano natin iintindi ng Biblia, doon pa lang sa isang ruling, learning the background of the passage, pasok na ang tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Wala na tayong pagtatalunan. Amen. Diba? Nawa, Brother Edwin, sa susunod na pagkakataon, alamin naman natin, maaaring may mga katanungan ng mga tao. Saan ba nagmula ang December? Nawa po sa susunod na linggo, ito po ipaliwanag natin sa mga kaibigan natin, mga tagapakinig, para po lubos nilang maunawaan kung sino yung sineselebrate ng December 25 ng ating Kasi mga ang mahirap, ng buong bansa. Ang gampanin natin, kumbaga baliktarin ang kultura ng sanlibutan. Parang tsupunya na binaliktad mo. Ganong kahirap. Biruin mo, June, magkakabit ka ng Christmas light, magkakabit ka ng Christmas tree, mangangaruling ka pag buwan ng June. Sasabihin ng tao sa'yo, siraulo ka, loko-loko ka. Hindi po siraulo at loko-loko ang tawag doon. Amen? Sapagkat yun ang katotohanan na dapat nating maintindihan. Mas tatawagin kong siraulo yung mga taong nagse-celebrate ng Pasko, hindi naman yun ang Pasko. Di ba? Yun ang siraulo. Yun ang loko-loko. Di ba? Pero pag alam mo ang katotohanan, hindi sira ang ulo mo. Binuo ng Diyos ang ulo mo. Amen. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya po, bukas doon po sa may F. Manalo, meron po kaming celebration of birth month of Jesus Christ. Invited namin kayo na pumunta ron para kayo ay makiisa sa birthday celebration ng Panginoong Jesucristo. You are all invited. Amen. Amen. Invited kayo lahat sa birthday ng Panginoon. At ngayon po, bago natin tapusin yan, siguro po ay mag-ukol tayo ng panalangin sa Panginoon. Dahil mahalagang mahalaga na matanggap ng tao ang katotohanan ito. Ilagay natin ang ating mga sarili at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos amang nasa langit sa oras na ito. Kami po'y lumalapit sa iyo. Ipinagkaloob mo sa amin ang pagkakataon na makakilala sa iyong kapanganakan, sa kapanganakan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Panginoon, ngayon po yung aming tinanggap, ibinabahagi namin sa lahat ng tao upang makilala nila ang katotohanan. Panginoon, alisin mo ang talokbong
na kung saan ay bumubulag sa maraming mga tao sa tunay na kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo. At gamitin mo ang programang ito, ang ministeryong ito, upang maipakilala sa buong sanlibutan ang katotohanan. Kaya ikaw na po ang bahala sa lahat na nakikinig, ikaw ang magbigay ng karunungan at unawa at patuloy mong basbasan ng aming pong pag-aaral na ito sa ngalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin sama-sama. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po ating mga kapatid. Sa ngalan ng DWL, ito ang programa Ang Huling Biyaya dahil sa mga tapat. Paalam po, pagpalain tayo ng ating Panginoong Jesus. Slid up ni ha. Magandang gabi, Apo.